Mabuhay Friday! We are Mabuhay Team. We do events, production, social media managing, branding, and now we do podcast. I am host Kimi G. G sa anumang kwentuhan, G sa pagmalakasang usapan, G na G para sa Mabuhay Studio. And aside from being host, I am also a my supervisor at Mabuhay Studio. Through Mabuhay Podcast, you will get to know and learn from creative professionals as we will be having an expert advice, life stories, success habits, and routines that our Mabuhay friends listeners can learn and apply in their own life. For sure, it will be fun and will ignite a spark within you. Ka-excite, di ba? Kaya naman, we will be back in a few seconds at ipapakilala ko na sa inyo kung sino nga ba ang makakasama natin sa first ever podcast ng Mabuhay Podcast. Mabuhay! Welcome to Mabuhay Podcast. And I am so very excited to introduce to you our special guest for our first ever episode. Let me introduce to you, of course, ang nagagandahan at nagagapuhan nating empleyado ng Mabuhay Studio. Starting off with... Hello, Mabuhay everyone. I am Tercy Valabangco. I am the project manager of Mabuhay Studio. Mabuhay everyone! I'm Casey Cabrera. I'm sales manager of Mabuhay Studio. Hi, I'm John Sanalere, art director. Mabuhay! I am Ricky Rosario, Creative Associate of Mabuhay Studio. Mabuhay at kamusta naman kayo? Alright, so for today's episode, sisimulan natin syempre ang topic natin na passion. It's all about the passion, paano kayo nagsimula, paano nyo na-develop yung passion na meron kayo ngayon. And of course, ito ang topic natin which is entitled, Making a Passion a Profession. So ikaw, Miss Casey, how do you discover your passion? Thank you so much for that wonderful question. First of all, hindi ko alam kung paano talaga magsa-start or saan nag-start. But just to give you a quick background, no, I'm teacher by profession. So right now in Mabuhay Studio, ako po ay isang sales manager. So basically, part ako ng sales department. So actually, sobrang layo ng profession ko sa pagiging sales. Siguro magkakalapit na lang because my connection when it comes to numbers. So, I'm a teacher by profession, major in mathematics. So, doon lang siguro nagkakalapit yung profession ko sa passion ko right now. Yes, by numbers. Yes, by numbers. Yes, oo naman. Ikaw naman, Sir Tercival, how did you discover your passion and your journey in self-discovery of your passion? Actually, hindi ko alam kung anong passion ko eh. Honestly, when it comes to passion, I like to do, kaya gusto ko lang ini-enjoy lahat ng ginagawa ko, everything that I do. So, for my passion, siguro, gusto ko lang sabihin ay I love sports. I am a sporty person. So, yun yung masasabi ko lang. Pag pinag-uusapan kasi yung passion, mostly when you are a video editor, graphic designer, you love to design, you love to, pag creatives ka, you love to write. But for me, as I graduated as a philo student, so yung passion literally yung course of job. So wala talaga dun sa Siguro ang masasabi ko lang passion ko is sports lang talaga. But when it comes to job naman, I love to enjoy everything that I do. Kaya nagiging passion na rin siya for me. So yun lang naman. Alright, parang sobrang flexible mo when it comes to your passion, na lahat gusto mong itry, lahat minamahal mo na by time na tinatry mo yung mga bagay na yon. Ikaw naman, Miss Ricky, how did you discover your passion? So, I discovered my passion when I was 3 years old pa lang. So, I was already doing storybooks. I draw, I write, and then nagkakaroon ako ng joy, ng fun while doing it. And then, doon ko na lang naisip na yun yung gusto kong gawin. Yun yung passion ko.
Pero just like them, hindi ko rin na pursue yung passion ko through education because I'm a tourism management graduate. So, Alright. How about you naman, Mr. Johnson Alere? Paano mo naman na-discover ang iyong passion? So, na-discover ko yung passion ko back siguro dun sa nung elementary days ko. Nag-drawing lang ako ng ano, ang pinaka naalala ko talaga is yung first Garfield ko na drawing. Tapos sabi ko nun, parang pwede ko tong i-pursue. Tapos, ayun, eventually, high school, parang ganun pa rin yung gusto ko. Tapos sabi ko, yun nga, parang nagkakaroon ako ng signs na i-pursue ko siya for a career. So, yun nga, naghanap ako ng course na aligned with that. Tapos, yun, fortunately, nakapasok ako. I graduated with a Bachelor of Arts in Multimedia Arts. So, tapos, yun, ginawa ko na siyang, right now, parang, yun yan, dun throughout college na discover ko din na kaya ko rin mag-design. So, parang ganun yung naging track na pinasok ko. And speaking of education, were you able to pursue your passion through your education? Ano ba yung tinapos nyo? So, na-mention nyo na nga kanina. And then, sa tingin nyo ba, mapupursue nyo pa rin siya some other day, hindi man ngayon? Kung naiba man yung passion na na-align dun sa education nyo? Let's start with Sir Tercival. So sa education, main course ko nung college is philosophy. More on ano siya, education talaga, teaching in profession. So masasabi ko na I never pursue my passion dun sa course ko. And if I will be given a chance to study again, hindi na. Pagod na. Sabi ko naman kanina, ang passion ko talaga is sports. Kasi when you speak about passion, yun something na nag-enjoy kang gawin. Masasabi ko na for my state right now, I just need to enjoy kung ano man yung nakalatag na opportunity sa akin. So, that's for me. Yeah. How about you, Miss Casey? Katulad nga ng na-mention ko kanina, I'm a teacher by profession. So, sobrang layo. Actually, just to share lang din, shifter talaga ako. Shifter ako way back in college days. College. So, I took up engineering and then na-realize ko na parang, hindi para sa akin ng pag-engineering. Kasi parang feeling ko it's more of for men. Kasi nga yung course ko is instrumentation and calibration. So, we do mechanical, we do electrical. So, feeling ko hindi siya para sa akin. So, I shifted to accountancy. But then again, sabi ko, ang boring. Sobrang lahat ng kasama ko, puro nerds, stuff like that. Ako parang outgoing ako eh. So, gusto ko meron talagang nakakausap and such. Siyempre, yung mga kasama ko, parang ang tatalino nila sobra lahat. So, sabi ko, okay, mag-shift ako education. And then, ang gusto ko talaga is English major. But then again, so sa college kasi diba, may mga crediting process, ganyan. So, hindi ako na-credit for English major. So, sabi ko, okay, sige, mag-math na lang. Pero ngayon kasi, given na yung career ko is really in line with sales. So, if mabibigyan ako ng opportunity to teach again, I would say no. Kasi, I've been to teaching na rin for 2 years. And, hindi talaga sapat. So when it comes to salary, hindi talaga siya sapat for giving a life. So siguro hindi sa paraan ng pagtuturo talaga by math subject or such. Kasi feeling ko naman yung teaching, hindi lang naman siya applicable sa school. So siguro nagagawa ko pa rin siya, hindi nga lang sa school setup. So, being a sales manager, pwede pa rin naman ako magturo with our other sales associates, so sa mga colleagues na mga natututunan ko and stuff like that. And of course, syempre siguro sa buhay. So, pwede pa rin naman ako makapagturo if in case may mga same na experience. So, no muna for now. So, hindi ko rin naman alam kung anong meron in the future kung mapupursue ko pa talaga. Pero kung mapurso ko man, siguro baka hindi na lang sa Pilipinas.
Hindi na Yun muna lang, dito. hindi na muna ngayon. Mhm. Pero I agree with that. Kasi talaga mahirap na yung passion mo kukunin mo lang dahil lang sa yun yung gusto mo. Siyempre, kailangan din ng practicality. Doon lagi tayo tumitingin. Kasi yung kailangan yung more earn mong money is sapat. Makaka-survive ka. Hindi lang tayo dapat dun sa trabahong gusto mong gawin pero maliit yung kita. Parang dun din lagi nagmamatter. How about you naman, Miss Ricky? Yung napupursu mo ba ngayon yung gusto mong passion talaga dun sa education na tinapos mo? As I mentioned po earlier, I am a tourism management graduate. So to be fair, naging ambition ko rin yung pagiging flight attendant nung from grade 1 hanggang grade 12. So nung nag-choose ako ng courses ko for college, ang first option ko talaga tourism management. Pero ang second option ko, BA Film. Tapos third option ko, BA Journalism. So, nandun pa rin yung mga passions ko doon sa mga course choices ko nung college. And ngayon naman, though, nung first year kasi, na while studying, marami kaming ginagawang essays. So, parang bumalik yung passion ko nun sa writing. Kasi sa tourism, parating essays yung exams, yung mga performance tasks, madalas, ganun. So, after graduation, naisip ko, kasi initially hindi ko po gusto na parang gawing profession ko yung passion ko. Kasi passion for me is something na dapat parang ginagawa ko to relax or as a hobby na lang. Pero I tried na pumasok sa isang work. I am now a creative associate na nagagawa ko yung passion ko now and I'm enjoying what I'm doing. So, yun. Yes, yun naman yung importante talaga. You love what you are doing. Okay, so Sir Jansen, ikaw naman. Well, syempre, yun nga, na-pursue ko yung passion ko. So, siguro expand ko na lang din, no. Kasi dun sa program namin ng college, iba-iba siyang medium. So, may 2D animation, may 3D animation, may video production, tapos may graphic design. So, lahat yun tinap namin. So, yun, parang, yun nga, dun ako nakapag-explore din kung ano yung, ano talaga yung best option ko. Ano yung pinakagusto ko dun sa mga options na yun. Tapos, yun nga, parang naging forte ko yung pag-graphic design. And yun nga, 2D animation. So, yun, parang yun yung nadala ko talaga hanggang graduation. And yun nga, to this job. Tapos, yun nga, if to expand lang, mag-pursue pa ng ibang career, baka more into, ano pa rin, more into arts pa rin na focus. Yun. Yes, and you are lucky enough dahil yung tinapos mo na course is dun talaga yung passion mo umiikot. Parang nag-expand ka na lang or nag-explore ka na lang dun sa craft na meron ka talaga. Alright, so for our next question naman, paano nyo i-describe yung passion? In one word, describe passion. Let's start with Ricky. So, i-align ko na lang yung description ko ng passion sa passion ko. So, my passion is writing and I think my passion is expressive. Since I get to express my feelings through writing. And yun naman yung pinaka gusto ko ding nagagawa. Alright, how about you, Miss Casey? Describe passion in one word. One word lang. So ko sana 3 words eh. 3 words, sige. Later, on our next episode, 3 words na. Passion for me is, ano ba? O, diba hindi kaya ng one word eh. Marami kasing adjective na Parang, pwedeng i-describe. pwede phrase. Passion for me is, ano ba? Nilalabas na yung best version of yourself. For me. Yeah, very well said. How about you, Sir Tercival? One word. word? Yeah. Siguro passion for me is fulfillment na lang. Mm.
fulfillment. How about you, Sir Johnson? For me, passion is emotional. Emotional. Mhm. Okay, I agree with that. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, tanungin niyo ako. Yes, describe passion in one word. Para sa akin, willingness. Yes, kasi since birth, pagkabata ko pa lang from my childhood, this is not my dream career talaga. But actually, I graduated as mass communication and then hindi ko talaga siya gusto ever since. So gusto ko din maging teacher just like the two of you. Pero simula nung nakakakita ako ng mga nagre-report sa television, parang gusto ko na silang gayahin at gusto kong maging newscaster. So yun, dun ko naramdaman na para sa akin siguro yung passion is willingness. Kasi at the end of through my journey, talagang natutunan ko na lang siya. Hindi ko siya gusto from the start. Parang inaral ko din, gumawa ako ng mga scripts, tapos nagsasalita ako sa salamin, para lang makita if bagay ba ako dun sa course na gusto kong kunin. So parang yun, nakita ko sa sarili ko yung eagerness, kaya para sa akin, yung passion is willingness. Kaya nga, with a heart to learn and the willingness to follow. Oh, gusto niyo yon, mabuhay friends? Prepared? Alright, for our next question, ang tanong ko naman sa inyo, what is the most unforgettable thing you did or sacrifice just to pursue or continue your passion? So let's start with you, Sir Johnson. Kind of may sacrifice pa rin. Mhm. Kasi yung parents ko, ano sila, nursing graduates. So, medical field. So, parang sobrang off, off ball ba yun? Off field. Na mag-arts ako na direction. Pero, yun nga. Sinabi ko lang talaga kasi tinanong ako ng parents ko kung gusto mo ba talaga yung course na pinapasok mo. So, yun nga. Yun yung, siguro nagtiwala na lang sila sa akin na magagawa ko yun. So, yun. Here we are. Yun. Nagawa mo, di ba? Yes. Okay. How about you naman, Miss Casey? Di naman ako nahuli. Okay, so yun nga, by profession kasi teaching, 'di ba? Pero sa career it's sales, so inline sa sales. Pero just to ano lang talaga, yung passion ko talaga ever since, katulad ni Ricky, is pagsusulat talaga. So way back high school, I started being an editor-in-chief sa newspaper ng school namin when I was in third year high school. And then, nagko-compete talaga ako when it comes to journalism. So, initially, gusto ko talaga yung AB journalism. Pero, ang sabi kasi ng parents ko, wala daw pera talaga doon. So, kasi parang nung mga panahon ko, kala mo, sobrang layo ng panahon ko. Nung mga panahon ko kasi, parang kapag, dito naman kay Val harap din, para naman kasama siya sa usapan. Nung mga panahon ko kasi, like parang pag ang tinake mo is engineering, architecture, tourism, parang, ayan, nandiyan ang pera. Bigatin. Oo, Mm. bigatin ka in the future. So, syempre, as a bida-bida, hindi gagaya ako sa mga classmates ko, kuha ko engineering course, stuff like that. So, sumunod ako sa parents ko. Kasi pag di ka sumunod doon, it's either papalayasin ka or masasaktan ka. Di ba, pag di ka sumunod noon, ganun yung nangyari. So, sige, okay, exam ako sa DOST, stuff like that. Pasok ako sa university, took up ako ng engineering, ganyan-ganyan. Siguro yung mga sinakripisyo ko para lang mapursu pa rin yung pagsusulat. Nung college kasi, parang isa sa mga ine-extra ko, susulat ako ng mga research ng mga classmates kong tamad, or sa ibang block, sa ibang section, kapag magpapagawa sila ng write-ups. So, ginagawa namin siyang sideline ng kapatid ko. So, actually, hindi lang yun sa school ko. Nagre-recruit pa kami sa ibang school. Meron kami mga naging kliyente nun. Taga UST, Mapua, taga AIMS. So, talagang yun yung parang isa yun sa mga sinacrifice ko. Sa mga ginawa kong sakripisyo para lang still mapurso ko pa rin yung pagsusulat. Kasi parang, parang naging stereotyping na sa family na, wala, hindi pwede yung pagsusulat, hindi yan pwede gawing career kasi walang pera dyan. So sadly, ganun yung take nila when it comes to Yes. writing. Pero ngayon sobra ako natutuwa kasi nga dumadami na talaga yung creative professionals. So yun yung mga
Yun yung nasakripisyo ko ng mga panahon na yun. Oo. At syempre, hindi siya, eto naman, magko-comment na ako. And of course, at syempre, hindi madali yung sakripisyo na yun. Kasi alam mo naman talaga, during these days, alam mo kasabihan talaga yun na sa media or sa journalism, walang pera. Which is yung mga tao na very, talaga, yung mga creative professionals, hindi na nila ma-pursue. Dahil nga, hindi ganun kalaki yung sinasahod. Yes. Yes. So, I agree with your statement. Kaya naman, next naman tayo. Sino pa hindi ko natawag? Hindi. Sino pang hindi? Si Ricky tsaka Si Rick, kayong dalawa. Okay, next naman tayo. Ikaw naman, Sir Tercival. Ano yung mga nasakripisyo mo para lang makuha o makontinue yung passion mo? Yung sabi ko, explanation ko kanina, yung passion ko talaga is on sports. So, hindi siya related sa profession or what. Part siya. Regarding sacrifice with the passion, siguro wala naman big deal na sacrifice with the passion. Siguro yung small sacrifice lang to pursue sports during college is, one time na injured ako sa football, tapos sabi ni Papa, tigilan ko na. Kinontinue ko ba din? Tigas sa ulo ko eh. Tigas ang ulo. At least you continue pa din at masaya ka pa rin. Kahit na side hustle mo lang yung passion mo ngayon. How about you naman, Miss Ricky? Ano yung mga nasakripisyo mo para lang makontinue yung passion mo? Since you mentioned earlier na talagang continuation pa din ng passion mo until now. Yes. Wala rin po akong parang maisip na big sacrifice para makontinue yung passion ko. Pero po, siguro ang naisip ko na lang ngayon, yun nga, since I'm from the province, tapos yung work is dito sa Alabang, sa Metro Manila. So, feeling ko yung biggest sacrifice na nagawa ko is to leave my province or to leave my family sa Pangasinan to pursue my passion here in Alabang. I can relate with your answer, Ricky. Kasi alam mo, isa talaga sa mahirap na sacrifice is yung malayo ka sa family mo just to pursue your passion or mag-work para help pa din sa kanila. Okay, so for our next question, ito, alam ko kada mga mabuhay friends natin out there is makaka-relate. So does your passion tire you? Parang is there a moment in your life na gigising ka na lang sa umaga, mafe-feel mo na pagod ka na at parang ayaw mo nang i-pursue yung passion mo? Ikaw, Miss Casey. Ako naniniwala ako, tao lang din naman ako, personally. So, may mga pagkakataon din talagang mapapagod ka, 'di ba? Yes. Hindi naman pa pwedeng everyday, okay, para kanino ka bumabangon, lalaban tayo, ganyan. Totoo naman, kailangan natin gawin yun. So, nung last time nga, parang may nakausap ako, sabi ko, lagi, pagod na talaga ako, sobra, as in, parang, to the point na ayaw ko nang pumasok, ganyan. Kasi nga, nakakapagod yung life. Given na, syempre, hindi ko na-elaborate yung mga nangyari sa akin this past few months. So, parang, gusto ko na talagang bumitaw. Ma-reset, pasok. So, nung may mga pagkakataon ako this week and last week na parang, gusto ko nang bumitaw, ayoko na, stop na, ganyan. So, mapapagod ka naman talaga. Pero kasi, very thankful ako kasi marami akong nakikitang kailangang nakadepende sa akin. Specifically, yung mga kapatid ko, syempre, nag-aaral pa sila. Yes. 'Di ba? Syempre, kailangan namin kumain 3 times a day, 4 times a day pa nga, minsan, pag may merienda. So, yun ang nagiging reason ko bakit kailangan kong lumaban kasi may nakadepende sa akin. Yes. Pero kung ang tanong lang basically is nakakapagod ba? Mapapagod ka talaga. Pero tao tayo kailangan natin mabuhay pa rin up until ma-serve natin yung purpose natin. So ako, laban talaga. Though, pero yung question mo kasi, napapagod. Nakakapagod Yes. din naman. Pero walang choice kundi tumuloy ng tumuloy ng tumuloy. Hanggang ma-reach. Kasi ako, syempre, personally, alam ko naman lahat tayo. May pangarap din ako sa life. May goal din ako na may place ako na gustong mapuntahan. And siguro hanggat hindi ko pa na-achieve yun, mapapagod lang pero babangon ulit, Yes. lalaban ulit. Ganun lang. Yes, you have to fight kahit na sobrang daming struggles. You have to look at the brighter side. Na meron pa rin mga taong nakadepende sa'yo. It's not about you who is pursuing your dream. It's about your family na talagang kailangan kang nila. At syempre, financially, emotionally, lahat ng bagay. You have to fight kahit na anong mangyari. Kailangan ilaban mo ang pangarap mo. Okay, sa'yo naman tayo, Johnson. Napagod ka na ba ever in your life sa pag-pursue ng passion mo? Yes. Nakapagod din talaga siya.
it's hindi siya ano eh, inevitable siya. So, yun nga, sinabi niya na rin, tao tayo. Hindi all the time, ano tayo, 100%. So, maybe today, 100% yung ibigay ko. Next day, 50 na lang. Pero hindi naman mababawasan yung passion mo. Siguro, ang ano lang naman dyan, um, what keeps me going kasi siguro it's yung gusto ko na maging end goal na I think pursuing pursuing this passion is ano parang yun yung key to happiness ba. Parang Yes. ganun. Siguro yun nga, yun yung naging parang motivation ko na um, basta i-pursue mo lang yung gusto mo, magiging masaya. Ayun. Yes, happiness is the key. Ikaw naman, Sir Tercival. Meron na ba ikaw ever in your life na parang pagising mo, sobrang pagod ka na parang gusto mo na lang bumitaw? Sabi ko kanina, ginagawa ko na lang passion, yung bagay na nakahayin sa akin or yung mga tasks na nasa akin. Pero speaking of passion as such, yung passion ko talaga is not this. Kasi yung when it speaks about passion, yung ini-enjoy kong gawin. Ito, pinili ko na lang enjoyin. Yung gano'n na lang. Para at least hindi ako mapagod. Kung sa tanong kung mapapagod ba, of course, gaya ng sagot nila, copy, paste. Mapapagod ka din kasi I believe something that you do that is routinary already, mapapagod at mapapagod ka. Pag paulit-ulit ang isang bagay na ginagawa mo, kahit sobrang ganda niyan, mapapagod at mapapagod ka. Kaya ka napapagod magmahal eh. Aww. Huwag ka din Na- mapagod. Kahit paulit-ulit lang yung nangyayari, nakakapagod talaga. So, yun lang naman yung tanong, di ba? Kung Yes, napapagod. kung Wala namang napapagod yung ginawa. So, yun lang. Oo. At syempre, we are human being. Talagang masasaktan at mapapagod tayo. Hindi naman tayo manhid, di ba? Para maging sabihin natin, araw-araw okay ka, araw-araw motivated ka. May time talagang mapapagod at mapapagod ka. At kagaya nung sabi ni Sir Tercival, talagang kung ano na lang mga opportunities na nakahayin, i-enjoy mo na lang talaga. Ikaw na lang yung gagawa ng paraan para maging okay ka araw-araw, ma-pursue mo pa din kung ano yung gusto mong gawin. Ikaw naman, Ricky, napagod ka na ba ever sa life mo? Like dito sa pag-pursue ng passion mo or sa trabaho na meron ka ngayon? I'd lie if I'd say na hindi pa po ako napapagod sa pagsusulat. Kaya initially nga po, yun nga, ayoko pong gawing profession ko yung passion ko kasi ayoko po na may pressure attached doon sa pagsusulat ko. Pero what's important naman is kahit napapagod ako, nagpo-pause lang ako. Pero hindi ako Yes. nag-stop. Kasi at the end of the day, napufulfill din naman ako kapag natatapos ko yung pagsusulat. Tama. Very well said. Talagang sa bawat bagay na ginagawa, may meron at meron pa rin talagang pressure, pero nasa sayo na yon kung paano mo siya i-handle at lalaban pa rin everyday just to pursue your passion. Okay, for our next question, based on your journey and experience, do you think pursuing your passion as your profession is the right thing? Let's start with you, Sir Johnson. So, yes, yung sinabi ko nga kanina na the key to happiness is pursuing talaga is your passion. I think yun talaga yung magpapabuo ng katauhan mo throughout your life. I Mhm. think, yun nga, parang pag pinursu mo talaga yung dreams mo and what you're passionate about, I think kusang lalapit yung mga opportunities talaga sa'yo. Yeah. Kahit gaano man katagal yan. Mhm. Parang darating ang lagi ang para sa'yo. Yes. And for you, yung pag-pursue ng passion mo is the right thing. Yes. Yes, dahil you are lucky enough dahil simula pa lang nung ikaw ay nag-graduate until now, talagang yung craft na yun na yung gusto mong gawin, which is graphic designing, all about designing. Yes. How about you naman, Miss Ricky? Just like what I've mentioned na po din earlier, na before, ayoko maging profession yung passion ko. Pero I realized din kasi na you can be happy rin naman while working doon sa passion mo. So parang hitting two birds with one stone. So
na gagawa ko yung passion ko at nakakapag-work ako. And yun po, happy ako sa ginagawa ko. Yes, parang everyday naman na kung ano yung nangyayari sa'yo, nagiging masaya ka na rin. It's not about the work or sa pag-pursue ng passion mo. Parang nagmamatter na din yung mga kasama mo everyday, just like your coworkers, kung ano yung mga maganda na meron sa yung environment, your working environment. And you are lucky enough na rin for that. How about you naman, Miss Casey? Base sa yung journey and experience, sa tingin mo ba tama yung pag-pursue nung passion mo ay maging profession mo? Um, Siguro magaan ako. Ang sagot ko would be depending on your situation. So, pwede kasing tama, pwede ring mali. So, ay, hindi ko naman sinasabing mali pala. Pwedeng tama, tamang piliin mo yung passion mo as a Mhm. profession. Or, katulad ng sinabi nila, diba? Masaya sila na ginagawa nila yung Mhm. passion nila as a profession. Pero kasi, sometimes the salary and the financial capability would have a bigger impact Yeah. in deciding kung ipupursue mo ba yung Mhm. passion mo as a career Mhm. or dun ka sa profession mo na mas malaki yung kita, mas Mhm. malaki yung nauuwi mo or nailalapag mo for the family. So, mapalad siguro. Mapalad yung mga piling mga tao kung mapupursu nila yung profession nila kahit hindi ganun kalaki yung mga offers, wages, salaries, and such. Pero, for myself, syempre, I'm speaking in behalf of myself. Mhm. So, sa akin bilang, syempre, maraming nakadepende, Mhm. hindi ko mapaprioritize na i-pursue talaga yung passion. Mhm. So, doon tayo sa mas kayang bumuhay ng pamilya. yes. Kayang maglapag ng pagkain sa hapagkainan, diba? Kapag So, it's very unfortunate nga kasi nowadays talaga, ang priority na is, magkano ba kikitain ko? Magkano ba sahod? Magkano ba ang Mhm. offer? Hindi sa, saan ka masaya? Oo. Ano makakapag-fulfill ng inner self mo. But, for the future, futuristic ako charot. Mhm. Siguro pag dumating yung panahon na magkaroon na rin ako ng pamilya ko, gagawin ko siguro lahat para mapurso nila kung ano yung passion nila, Mhm. na maging profession nila. Siguro yun na lang din yung sacrifice ko kung Mhm. bakit ganito yung mindset ko, para kapag dumating yung araw na gusto nilang i-pursue, Oo. parang natatawa pa ako. Pag dumating yung araw na gusto na nilang I-pursue. i-pursue Yes. yung passion nila, Mhm. kaya kong Mhm. ibigay sa kanila yun. Yes. Diba? You are there to support Yes, them. magiging supportive na lang ako. Mhm. Yun na lang siguro rin yung bawi ng mga magulang na ngayon yung mga anak nila nabibigay nila lahat. Mhm. Siguro yun yung mga sacrifice na kailangan nating i-consider in the future. Yes, para kasi as a breadwinner, kailangan talaga hindi ka lang sa sarili mo dumepende ng kung anong gusto mong gawin. Hindi lang yung happiness mo yung nagmamatter. And I'm so happy naman na narinig ko sa'yo, of course, na yung kapag nagkaroon ka na ng family some other day, parang dun ka na lang mag-heal, dun ka na lang babawi. Lahat ng mga sacrifice mo ngayon, sa kanila mo na lang ibibigay as a supportive mother in the future. Alright, how about you naman, Sir Tercival? For me, personal yung sagot doon. Just to explain or ko lang siguro, understanding doon sa question. Pursuing passion as your career, may pros and cons din. Kasi, pros nun, kagatulad ni Ricky na sinabi niya kanina, you got to do everyday yung bagay na gusto mong gawin. Yung cons naman is, since work yan, malalagyan ng pressure or malalagyan ng value yung passion mo. So yun yung dalawang bagay to consider in pursuing your passion as your profession or as your career. Kasi if you want na gusto mo lang gawin yung passion mo out of enjoyment, huwag mo i-pursue. Kasi sa career talagang ma-apply na pressure, hindi mo may enjoy minsan. For example, graphic designing, sinabihan na pangit yung gawa mo. So may hurt kasi kapag passion mo yun eh. Aha. So, yun yung pros and cons ng pursuing your passion as your Mhm. career. For me naman, sabi ko nga, yung passion ko is not on my job. I'm lucky. But to be asked kung alin ba yung dapat
gawin. For my side, I think pwede mo pa rin i-pursue as career yung passion mo. But you need to set a boundaries. Na if you do it for work, do it for work. If you do it for passion, do it for passion. Na Yes. do not let your career judge or hinders your enjoyment or yung fulfillment mo sa passion mo. Yun lang for my end. Kasi yung passion ko naman sports eh. So wala na, Mhm. wala, wala dito sa wala dito sa trabaho natin. So yun lang for my side. Yes, I agree. Meron talaga mga pros and cons pagdating sa pag-pursue ng yung passion. And then, for our last question naman, any advice for people who's pursuing and choosing their passion as their career path? Para sa mga mabuhay friends natin out there, any advice, Miss Casey? Sa mga mabuhay friends, 'di ba? Sa mga mabuhay friends natin out there na gustong i-pursue yung passion nila sa career, I would say, push for it. I-go nyo na yon. Kasi siguro ako kung nalaman ko lang na maraming pwedeng maging career in the future if pinurso ko yung passion ko. Siguro, nagawa ng paraan. Mhm. Ang dami ko pa sigurong side hustle na nagawa para lang ma-pursue yung career. Kasi parang super iba yung generation before sa generation ngayon. Mhm. Sobrang vocal na ng mga kabataan. And kung ano yung gusto nila, gagawin ko. Sasabihin nila sa'yo. Parang, ano kasi, sa experience ko, yung mga kapatid ko ngayon na nasa college or papunta sa senior high school, very vocal sila. Ate, ito yung gusto kong career. Ito yung gusto kong trabaho. Mhm. Okay, sabi ko, sige, go. Hanap ka ng school, magkano yung magagastos, para syempre mapaghandaan. So, katulad ng treatment ko siguro sa mga kapatid ko, sa ibang kabataan dyan na wala pang, hindi nakakarinig ng good advice Mhm. coming from other people, i-pursue nyo. Kasi para naman in the future, walang regrets na, Yes. sana pinush ko na lang. Mhm. 'Di ba? Para masaya and everything. So, walang regrets. Kung itry mo man, kung hindi man mag-work sa'yo, edi 'di ba, lipat ka sa iba. Mhm. Pero kung ngayon, kung gusto mo talaga yun, i-pursue nyo. Wala namang mawawala. Yes. So, At least you tried. Yes, you did your best. Mhm. Yun lang. Yes, nakakaiyak naman yun. Ikaw naman, Nikki, ano naman ang maa-advise mo sa mga creative professionals or kahit hindi specifically sa creative professionals, sa mga mabuhay listeners natin, mabuhay friends natin out there? As someone na lumaki na yung parents nakasupport lang sa kung ano yung gusto kong gawin and sa career path na gusto kong tahakin, may advice na lang for our mabuhay friends is if you're ready to face rejections, if you're ready to face pressure, dahil gusto mong i-pursue yung passion mo, push mo. Kasi dun ka mag-grow. And mas mapufulfill ka when you do that. Yes, oo. I-pursue mo lang ng i-pursue kung anong gusto mong gawin. Ikaw naman, Jansen. Any advice sa ating mga mabuhay friends? Hello, mabuhay friends. Advice ko siguro, trust the process. Mhm. Kasi going for your passion, I think yun yung ano talaga. It's a leap of faith. So, Mhm. kailangan mo nang magtiwala sa, yun nga, kung ano yung gusto mo, i-pursue mo talaga. Mhm. Yun. Yes, whatever you like, go for it. Mm-mm. Okay. Ikaw naman, Sir Tercival. Ano naman ang mga maa-advise mo? Any words of wisdom that you can give sa ating mabuhay friends? Sa akin yung tanong kasi is for those who are privileged enough na i-pursue yung passion nila as a career. Kasi speaking of society, yung iba talaga hindi naman privileged na pag-aralan or i-pursue yung mga gusto nilang gawin sa buhay. But for those who are pursuing their passion as a profession, just enjoy it, do it with love. And as long as you enjoy doing it, you will reach for fulfillment dun sa bagay na ginagawa mo. Just, sabi ko nga, always set boundaries.
If you do it for your passion, do it for it. But if you do it for school lang or for career or profession lang, set boundaries. Ayun lang naman sa akin. That's right, very well said. At talaga naman para sa mga mabuhay friends natin out there, sa mga privilege, as they mentioned earlier, talaga i-pursue nyo dahil sobrang lucky ninyo dahil may mga taong sumusuporta sa inyo financially, your parents, your family. So pursue it dahil wala namang kahit na sinong makakapigil sa inyo. And for those naman na walang ibang option kundi kunin na lang yung work o kung anong available dahil lang sa yun yung kailangan at yun yung mas comfortable kayo, go pa rin. At syempre, there are many, mahaba pa naman yung oras. Pwede nyo pa rin ma-pursue yung passion na gusto nyo. Hindi man ngayon, pero in God's perfect timing. Alright, thank you so much, Sir Tercival, Miss Casey, Sir Johnson, and Miss Ricky. Syempre, for sharing your thoughts sa ating mga mabuhay friends. So, talaga namang alam kong natuto sila sa lahat ng mga sinabi ninyo when it comes to pursuing your passion as a profession. And of course, thank you so much for joining us in Mabuhay Podcast. Sa lahat po ng ating Mabuhay friends over there, sana naman po marami kayong natutunan in our today's episode. At syempre, we have a lot more to go. Kaya naman po, tune in lang tayo every Friday, 6 p.m. for a dose of inspiration and laughter as we take your behind the lens of Mabuhay Studio. At para naman panoorin, follow us on YouTube and Facebook. Just search Mabuhay Studio. And for all the updates and information, you may follow us on our other social media account such as the TikTok and Instagram. Just search, of course, mabuhaystudio.ph. For video production, on-site or virtual event management, and other creative inquiries, you can reach us at salesmabuhaystudio@gmail.com. It's going to be flash on our screen, kaya naman, inquire na kayong lahat. Creative power for your success. This has been your host, Kimi G. G sa anumang kwentuhan, G sa usapang pangmalakasan, G na G para sa Mabuhay Studio. Thank you so much again, Mabuhay friends, and see you all on our next episode. Goodbye! Mabuhay!